Every year, only once a year long vacation, kaya uuwi kami sa probinsya ng asawa ko. At kahit lahat ng tao ay bakasyon, hindi mo mararamdaman ang matinding trapiko. Kasi sasakay kami ng high-speed bullet train. Yung 12 hours na biyahe sa bus ay magiging 3 hanggang 4 na oras na lang. Nakarating na din kami sa wakas after ng 3.5 oras na biyahe at sinundo kami ng binan kong na lalaki. Dumating na kami sa bahay, update ko lang. Tapos ko lang maghilamas ng mukha and then kunting usap-usap. Then nasa na ako, nandito na ako sa bed. As in, sobrang lamig. Grabe, as in. Buti na lang may pillow heater ako. Good morning guys. Ulo ko lang yung nakikita. Kasi sobrang lamig. Nilagyan ko ng tuwalya yung ulo ko. Kasi sobrang lamig talaga. Yung katabi. Hindi ko malagay yung ulo ko sa loob ng comforter. Kasi nga, utot ng utot yung asawa ko. Ganito lang mag-CR dito. Naka-scarf. Thick jacket. Good morning! Pupunta kami ngayon sa probinsya para mamili ng pagkain para sa Chinese New Year. Mabilis na ang biyahe kasi yung daanan papuntang probinsya ay high-speed way. After 30 minutes ng pagdadrive, nakarating na din kami dito sa public market malapit sa bahay nila. Yaya. At first time ko nga pala pumunta dito at mamalingke. At nagulat nga ako kasi sobrang daming tao. Halos hindi ka na makadaan sa sobrang maraming mamimili. At may nadaanan akong nagbebenta ng tabo. So, napabili ako ng isa kasi sobrang hirap maghugas dito. Lalo na walang bidet sa CR. At kung mapapansin nyo, halos lahat ng vendor ay puro matatanda. Sila kasi yung naiiwan o nagpapaiwan sa probinsya nila at ayaw sumama sa mga kamag-anak na nakatira na sa syudad. Every year, tuwing Chinese New Year lang sila nagkikita-kita at nagbabanding dito. Diba? Sobrang lungkot, lalo na sa mga matatandang nangiiwan dito at halos lahat sa kanila ay walang kamag-anak na kasama. Sila lang yung nagluluto at umaasikaso para sa sarili nila. Dito na kami sa mga nagbebenta ng manok kasi nga bibili daw si Biana ng isang manok para gawing adobo at yung mga bintahan dito is 100 RMB kalahating kilo. Tapos
Tapos na daw kami mamili kaya uuwi na kami para mag-prepare ng mga lulutuin namin para sa hapunan. We're back at the counter side. Ito yung bahay nila sa probinsya. Yung table, okay na siya para sa Chinese New Year. So, I don't know who will come. I think the brother of father-in-law. Yun yung pupunta dito. Madalas sila yung pupunta dito sa gabi. Before the New Year. Kasi, yun, sa gabi is naghahapunan sila dito and then uuwi sila sa bahay nila. Yan. But before, nung wala ako, dito daw sila natutulog. Siguro nahihiya. Kasi nga, nandito ako. And the room is hindi available. Kasi kami yung gumamit. Anyway, maraming kwarto. Kaso nga lang, tawag dito? Walang mga higaan. Ganyan. So, mga stock room na lang kasi once a year lang sila umuwi dito. So, yung nagsistay dito is si Papa lang. Kasi, minsan may trabaho siya dito sa countryside. And CR. Tapos, yan, kung gusto mong mag-tea, may tea sila dyan, May dyan is, tawag dyan? Kitchen. Tapos, another room. I just done cutting the meat. Yan siya. And then, they will cook adobo.点一闹过是吧？Second night in the countryside. Daming fireworks pa din. And nakapaghilamos na ako ng mukha. I'm ready to bed. Don't move, don't move, don't move. So cold. Punang. Tapos na yung okasyon. So nakahiga na ako. Ulo ko lang yung nakikita nyo kasi nga nakatambak yung comforter sa akin kasi sobrang lamig. Super windy.
Tapos na ang 10 days vacation, kaya babalik na kami ng Hangzhou at hinatid na naman kami ng aking piyanan na lalaki. We're back in Hangzhou and I will end my vlog. Si Lee is nag-order ng dinner namin kasi wala kaming loto and maraming pinabitbit si papa niya. Meron kaming meatballs. Ano pa ba yun? What did the papa give us, Pops? Give us the meatball, Egg. beef. Boiled egg. And then the I forgot the name. And beef. So many beef. So that's all for this vlog. Bye. See you again next time.